Magandang araw po, ako po si Rosan de la Cruz at ito ang Reforma. Dito sa ating programa, tututukan natin ang mga institusyon at ahensya sa tatlong sangay ng gobyerno. Maayos ba ang pagpapatakbo ng mga ito o kailangan bang baguhin para mapaganda ang kanilang serbisyo sa mga Pilipino? Sa aming episode ngayong linggo, pag-uusapan natin ang iba't ibang online scam ngayong holiday season. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, higit 155 million pesos ang nakuha sa mga Pilipino ng mga manloloko sa online scamming mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Paano ba natin maiiwasang mabiktima ng mga ito? Sasagutin yan ang aming panauhin ngayong araw si Undersecretary Alexander Ramos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Magandang araw po, Yusek. Magandang araw din, Rosan. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming paanyaya. Mag-umpisa na po tayo, Yusek, no? Una-una po ba, ano po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center? At ano po ang ginagawa ninyo kaugnay sa kampanya laban sa online scam? Okay, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ay isang ahensya ng gobyerno na ginawa way back in 2012 para ma-address yung tinatawag natin na online financial crimes. Kasi on the rise siya way back in 2012, no? So, meron siya dapat na, ang ahensya dapat may kakayahan na pag-aralan itong mga tinatawag nating emerging threats, no? Na-experience ng bansa during that time. And since then, ang CICC, nag-i-evolve na siya beyond the online financial crimes kasi dumadami ang mga similar or related crimes sa mga ganitong activities, such as yung mga online scams at yung paano tayo na-scam, yung methodology nila, dapat yun ay nako-cover din. Kaya tayo ay nag-evolve na into a bigger agency addressing various cybercrimes. Online financial crimes. Magandang term yun, no, sir? Pero, syempre, masyadong masalimuot yan para sa mga biktima. Do you have a data of yung mga online scams? Mas marami na po ba ito ngayon? Or meron bang trend na nakikita tayo? Lalo na when we're in the Christmas season right now. Ganito yan. Bago kasi mangyari ang isang online financial crime, o simplihan natin, itong mga online scams, no? Kasi ang bottom line dyan paano ba manggagancho ang isang tao at makapandaya, no, sa ibang kapwa. So, bago mangyari yan, meron tayong tinatawag na technique na nangyayari para makaagaw ng account or makapanloko sa mga kapwa. And let's not look at these statistics. Bakit? Bakit ko sinasabing ang statistics? Because ever since nang pumasok ang teknolohiya, ang ating mga krimen ay na-shift na sa technology-based na mga krimen. Kasi mas madali magnakaw kung faceless ka o madali ka makapagtago at mas marami ka maging biktima. So, nag-grow ito as an emerging threat or emerging trend na ngayon. Hindi lang emerging. This is a global trend kung paano magnakaw. Ang bottom line kasi ng scam is para magnakaw talaga. Magnakaw ng identity, magnakaw ng pera, at magnakaw ng kung ano-anong bagay na pwedeng makuha using technology. Sir, ano-ano ba yung mga senyales na isang scam ang binibenta online? Ano ba yung mga red flags na dapat hanapin para malaman kung isang scam ba ito? Okay. Marami tayong method ng pang-i-scam, no, panggagancho. Una-una,
pag ang isang tao, no, wala sa regular platform ng bentahan, parang mag-ano tayo, mag second thoughts tayo. Safe ba itong transaction na ginagawa? One-on-one, no? Kasi wala kang protection eh. Kung sino yung kausap mo, tama ba yung kanyang binibenta, yung pictures niya ba, original. Hindi na tulad dati na meron ka talagang pagkakatiwalaan eh. Ngayon, ang scams naglipanan. So, isang red flag yan, huwag kang makipag one-on-one kung hindi mo sigurado ang kausap mo. Number 2, yung online selling platforms, kung tinatawag natin, no? Tulad yan, Lazada, yung marketplace, ano pa yun, iba? So, Shopee, no? Yes. So, pag ikaw ay bumili sa isang online platform, mas mataas ang level of security ng isang participant kasi ginagarantiya yan eh ng online platform na hindi ka basta-basta maloloko. So, iyan yung pangalawang tip natin. Yung pangatlo, of course, pag masyadong hard sell, nakikita natin to, karamihan sa mga nagrereklamo, too good to be true ang mga binibenta. Parang napakamura. Uy, napakadali ng transaction. Uy, napakadali mag-invest. Tapos yun, yung returns, talagang nakaka-attract, no? Red flag po yan. Malaking probability na either niloloko ka or may ibang intention kung sino man yung nagbebenta sa inyo. Anything easy, yung akala mo maganda, magaling, too good to be true, wag po tayo magpapaniwala doon, no? And malaking tulong ba, sir, yung mga product reviews? Okay. Ang product, ito yung tinatawag natin, wag mo tingnan yung product review. Tingnan mo yung review ng participants, no? Kasi may mga rating ito eh. Doon sa rating, makikita mo kung ang isang nagbebenta online ay mapagkakatiwalaan, di ba? Parang sa Play Store, may rating yung mga application. Doon pala makikita mo na kung pwede mong pagkatiwalaan o hindi. Kasi, ibig sabihin, pag mas maraming gumagamit at mas maayos na ginagamit, tumataas ang rating. Yun, isang senyales yun ng safety. So, tapos yun, of course, meron tayong by word of mouth din, no? Kailangan tayo makinig sa mga online communities. Yung online communities is another support to the to everybody para may reviews tayo. Oy, okay ba to o hindi? Manggagancho ba to o hindi? Dapat yun, inaalam nyo, chat, huwag kayo titiwala sa isang source of information. Dapat i-research nyo ng husto, no? Pagdating sa presyo, tingnan nyo lahat ng venues. Total, madali naman mag-Google search yan, no? Ganun din, hanapin nyo yung background ng isang tao, ng isang kumpanya, bago nyo, lalo-lalo na, pag malakihang pera ang involved, talagang busisiin nyo ng gusto yung information about them. Actually, Yusek, marami na nga ngayon. Ako personally, pagdating sa mga online shops, no, yung review yung tinitignan ko. Pero ngayon natutunan ko na dun sa rating ka pala talaga titingin. Kasi minsan, I think na parang hindi lang ganun ka-accurate yung rating. Pero when you see the review, kasi nakikita mo yung mga sinasabi ng mga tao, like kung, kunyari, damit, is it parang true to the size or true to color ba? Or iba pala yung service na binigay nung customer? Pag kunyari, meron ako nakita na isa doon na mali po yung color na sinend nyo, hindi po. Pag mga merong ganon, very, doubtful na ako doon sa store pag ganon, sir. Kailangan tatuhin mo rin. Kung ikaw ay namimili sa regular department store, no? Kung ano yung behavior natin doon, dapat present din sa virtual world natin, yung mga virtual transaction natin. Kasi doon mo mag-gauge dapat may consumer protection. Alam mo, kung magsasabi, tinatawag natin na after sales, no? Kung may problema, pwede bang maayos pa?
Pwede bang meron kang matakbuhan? Pwede mo bang mapalitan? So itong mga traditional behavior natin sa real market, dapat present din yung elements na yan sa virtual world. Yun ang, huwag natin kakalimutan yun. Kasi baka mamaya nasa isip lang natin, pang madalian, pang mabilisan na transaction, kung wala ka naman safety net, paano na lang, di ba? Usually po kasi sa mga ganyan, Yusek, yung mura, nadadali tayo dyan yung mura, yung mas madali, easy to access na mga products, yun usually dun talaga nadadali, no? Pero pagdating po sa mga, kunyari, mga product na binenta tapos mali, may batas po ba tayo na nagbabawal ng, ano po ba, no return, no exchange? Under the DTI regulations natin, no, dapat nag-a-apply din doon. But because these virtual stores are hindi sila governed right now, hindi pa sila regulated, and that is what our government agencies are trying to do, to regulate it for consumer protection. Alam nyo, may efforts tayo na convincing these online sellers na mag-register kayo, kasi hindi lang naman ang nabibiktima palagi yung buyer, no? Kasi maraming sellers din nabibiktima ng ng mga fake buyers. Lalong-lalo na pag, again, yung bottom line din, too good to be true na transaction, bulto-bulto binibili. Na-excite ka nakakalimutan, you lower your guard, pa-deliver ka naman agad. We have such problems na nare-report sa atin na tulad niyan, coming from Grab, from the different online stores. Actually, sabi na, meron rin kami losses kasi minsan na-i-deliver na yung pala manggagancho yung delivery, matapos yung deliver, tinatakbo na. May style kasi na dadalhin sa isang address ng isang tao, yung pipick up, hindi naman pala taga roon. So, na-scam din sila. So, yan ang ating effort ngayon, no? Together with the Department of Trade, to try to regulate them for the safety of both the seller and the buyer. Tama, sir, kasi yun nga, kumaga pagdating sa scamming, hindi lang ito sellers, pati yung mga buyers. Kawawa, sir, kaya nga din we understand kapag yung mga sellers require payment first. Pero pagdating naman sa buyer's point of view, doon naman mahirap. Kasi paano ka magtitiwala kung payment first, tapos scam pala yung binili mo. So you have both the responsibility kung paano mo masisiguro na hindi ka nakikipagtransaksyon sa isang manloloko. May mga sellers na humihingi ng cellphone number, no, or email addresses. Dapat bang ibigay ang mga impormasyon na ito? Well, ganito yan. When you go in, ang unang-unang titingnan mo, safe ba yung kausap nyo? That's why hindi dapat mabilisan ang isang transaction. Pag may nakita ka na gustuhan mo, talagang kulang na sabihin, mag-imbestiga ka Yun ang term na ginagamit. It's a background check muna. Sino ba itong kadil natin? Mapagkakatiwalaan na, scammer ba to? O mamaya, phishing. Ito yung pinakamalaking problema natin ngayon. May mga phishing sites. Akala mo, para lang ma-access mo yung magagandang produkto, kailangan mo mag-rehistro. Yung pala, kukunin lang yung detalye mo. So, isa yan sa mga red flag natin, no? Na hindi dapat basta-basta pinapagkatiwala yung ating personal na informasyon sa ibang tao na ngayon mo lang makikilala. In fact, ang challenge doon is kung mahal man yung produkto na yan, ako, practice ko, face-to-face, bibili ko. Hindi ko basta-basta bibili niyan online. Unless na very reliable ang source, ang ating seller, no? Kasi nga, yun nga, nagba-background check tayo palagi. Sa dami ng nabiktima you really have to learn from their mistakes. Sa mga mode of payments naman po, mas mainam ba ang cash on delivery na lang kesa sa online payment? O yung mga nililink yung bank accounts sa shopping platform? Okay. Dito of course, we are encouraging, we are
promoting, no? Encouraging talaga mga online business natin kasi that's the new way of life yan ang trend Yeah, on the condition na all the safety nets are present, di ba? Pero tulad ko, talaga sigurista ako lagi ako ng face-to-face in delivery. It is good kung COD on the buyer side, no? Kasi ibig sabihin, malakas ang loob nung seller na ang produkto niya ay totoo, di ba? Yan yung other side yan. Pero kawawa naman kung ang seller mabiktima naman ng mga rider na tumatarget sana. Again, that's another trending natin, no? Yung COD na method, mataas din ang risk ng seller. Pero sa buyer side, that is very good. Kasi alam natin na mapagkakatiwalaan ang seller kasi produkto niya, willing niya i-sacrifice. Paano po tayo makakaiwas naman pagdating sa online banking fraud? Paano ba sinasagawa ito ng mga salarin? Yan ang pinaka-common problem natin ngayon. Ang pang-aagaw ng credentials or identity, diyan nagsisimula ang online financial crime kung tawagin natin. Yan yung mga banking fraud, no? Mangyari, lahat tayo halos wired up na sa ating cellphone. Lahat ng nag-evolve na ang paggamit ng cellphone. Hindi na call and text. Lahat pwede mo nang gawin. So, pati ang iyong mga access sa bangko mo o kaya sa mga e-payment system mo like GCash, Maya, and so on, no? Available na at your fingertips. So, ano ba ang dapat gawin ng isang user? Dapat protektado ang iyong cellphone for transactions. Okay, ito yung practice ko. Isa kong cellphone is only for online transaction. Wala nang ibang purpose yun. So, hindi siya nahaluan. Tuwing nagvi-visit ka online kasi, kung saan ka minsan may nakiklik ka, nagda-download may payload, kaya nagda-download sa cellphone mo, yung mga malware. Isa yan sa mahirap i-detect kung mali ang iyong behavior. Iiwasan yan. So, meron akong nakaseparate na cellphone just for my online transactions. Pangalawa, how to protect yourself. Hindi lahat ng text message. Ito ang advice sa atin ng mga bangko, no? Ng mga financial institutions. Wala kaming practice na pinapadala lahat online. Ang warning nyo, kung may tatawag kayo, gagamitin namin ang official communication line namin. Hindi kung ano-anong numero, hindi kung ano-anong email. So, yan ang advice nila. Pag kayo nakatanggap na outside of the regular communication facility ng isang financial institution, hindi ho yun sila. Mataas ang probability, mga scammer yon. Kasi naglipanan ngayon, sample natin, yung message, manggagaling sa X Bank, si B Bank, sinasabi na nanganganib ang iyong account kasi hindi mo nagagamit. Or may announcement na napansin namin na, it could be in Tagalog or English, napansin namin na meron nag-a-attempt mag-access ng inyong account. Pwede nyo bang tawagan kami through this link? Hindi ho yan practice ng mga bangko. Hindi ho yan practice ng mga e-payment system. Okay? So yan ang mga dapat iwasan natin. Mga biglaang sumusulpot na warning coming from financial institutions. Huwag nyo pansinin yan. In fact, delete nyo na lang. Or bago nyo i-delete, in-encourage namin, i-report nyo sa amin. Yung mga links na yan, yung mga numbers na yan na nagpapadala para ma-address namin, ma-block namin o mahuli namin kung sino yung mga tao behind it. Yan mga kababayan, no? Pakinggan natin si Yusek. Sabi nga nila, when in doubt, don't. Don't do it. Okay? Advice, eto Yusek, pagdating sa free public wifi, no? Marami na kasi yan Yung sa mga public places, may mga free wifi na
nag-encourage sa mga tao na, sa mga mall goers, ganyan, or mga public places goers na pumasok para makapag-internet sila. Ano ba ang mga advantage and disadvantage nito? Ligtas po ba to sa mga hackers? Or nagiging pamugaran ba ng mga hackers to? Nauuso na rin kasi sa atin na napapansin ngayon ng mga sindikato, itong mga manggagancho na ang behavior ng Pilipino, no? Pinag-aaralan kasi yan no? So, nauso na rin ang mag-create ng mga fake na free Wi-Fi sites, no? Ito, pag humingi na ng personal information, parang malabo na ata yan. Supposedly, free Wi-Fi, pag connect mo, connected ka agad. Pag click mo, connected ka agad. Ganun dapat. Pero pag humihingi ng personal information, iwasan nyo na. Kasi mas mataas ang risk ng isang user. Unless for emergency purposes, talagang walang-wala na. Pero ganun din talaga We will advise you not to use if it starts collecting personal information such as your number, your name, or your email. Kasi ito yung mga basic information ng pang-hijack ng account. Yes. Pagdating naman po dun sa mga peking e-wallet, what can you say about that? Paano po tayo mag-iingat sa mga ganun? Okay, hindi lang peking e-wallet, no? Tulad ng kanina sinasabi ko, mga estilo ng panloloko, no, para tinatawag natin mga phishing techniques. Nagpapalabas sila ng mga fake sites, no? So, isa na diyan yung tinatawag natin mga spoof, look-alike na mga links or look-alike na mga hindi lang email, kundi sites mismo na nakikita yung online platform na pag yan ay hindi galing sa official link ng isang financial institution, yan ho ay peke, no? Lalo-lalo na pag ang papunta doon sa tinatawag natin na spoof na site, galing sa isang link lang. Dapat kasi embedded na yan Meron tayong applications na nakalagay sa Play Store natin, no? Kung sa mga ibang cellphone natin. Doon mo mada-download yung application. Yun ho ang official. Pero pag pinadala by text or by social media na kuno link doon sa official sites, magdalawang isip kayo kasi baka hindi yun ang original site. Yun ho ay mga tinatawag na spoof sites. Yan. Sir, yung mga phishing, doon naman tayo sa mga phishing, quishing, at vishing. Can you differentiate those three po? Simple lang yan Ito yung different interaction sa publiko ng isang scammer. Okay. So, phishing, message lang na tatanggap mo. Of course, ang pinakamatindi dyan, meron tayong actual contact with a scammer. Tatawagan ka, i-chat ka, no? Ito yung mga akala mo talagang sila ay representative example ng isang bank. Alam niya, detalye tungkol sa iyo. Those are information na collect na nila through your social media. So, they are just trying to convince you to give more details. So, yun ay isang method na prevalent ngayon. Kung nababalitaan nyo yung mga nare-raid na ating kapulisan, ng NBI, yung mga POGO sites, yung pala yung mga scamming offices na wherein they are promoting different types of activities such as investment, or they are selling, or yung mga love channels natin, kunyari, no? Pero very common na ngayon ang actual encounter with scammers. Ito yung may nakakausap ka na. Wag mo tayo magtitiwala ng basta-basta ng gano'n. Kasi may mataas ang probability, baka ma-convince ka. Pilipino pa naman, ang daling, hindi ko lang masabi mauto but madaling maniwala. Yes. Dahil
parang ganda ng boses, parang professional. Iwas-iwasan natin kung hindi galing sa mga account officers niyo yan, no? Mas maganda pa rin, makinig tayo sa ating mga bangko na kung kailangan nila kayo, papupuntahin ko sa branch. Yung mga peking online shops, Yusek, no, marami pa rin silang nabibiktima sa pamamagitan ng pag-alok ng mas mababang presyo. Nandyan talaga yung mga mas mababang presyo, mas madaling ipadala. Kahit in real life, hindi talaga ganun yung presyo niya at hindi talaga ganun yung quality. Hindi, talagang iwasan nyo ho yan. Ito, prevalent to sa mga social media platforms. Talagang aggressive sila no, padala ng mga advertisement na ganito. Iwasan ho natin silang lahat. Lahatin na natin kasi hindi safe eh. Walang rating. Mahirap yung ganon. They provide fake links, they provide fake products. There's no way to check kung anong ginagawa nila. Sir, sa application updates naman, meron bang nasa scam dito? I mean, napapasok ba siya ng mga scammers? Well, meron din tayong mga balita, no? Tulad yan, pag nag-update, mga fake update sites kung tawagin natin, di ba? Again, the same warning, pag hindi galing sa official channel o sa official communications na pinapadala ng bangko, example, wag nyo hong gagamitin yung link na yon. That is one, no? Kasi sigurado tayo, hindi siya sumunod sa normal na procedure eh. Madali ma-detect pag napapasok ka na ng mga peke. Hindi normal na nagpapadalang gano'n ang mga bangko at ang mga communications companies. Tulad yan, sila Globe, no? Sabihin, mag-update ka, pero kung titignan mo ang link, hindi naman galing officially kay Globe o kay Smart. Iwasan ho natin mga ganun. Sir, ito naman, pagdating sa syempre ang mga Pilipino, ang innate nature natin kasi yung pagiging matulungin, no? So meron mga nagsasamantala sa mga pagiging matulungin ng mga Pilipino, yung mga fake charities. Meron pa rin mga nang-scam at gumagamit ng mga ganito para makapanloko ng tao. Totoo ho rin yan, no? Kung sa totoo buhay, meron tayong mga, kunyari mga nanlilimos na mahirap, hindi naman pala mahirap, o yung mga naglilibot na nangihingi ng pera, ganun din online, pwede rin mangyari yan. In fact, marami tayong nabiktima sa ganyang paraan, lalong-lalo na mga government official, no? Kasi siyempre, constituency nila yan. Humingi ng tulong, nag-text sa kanila, nagbibigay naman sila agad, not knowing na scam pala yung mga organized crime yan eh. Behavior kasi nila, behavior natin, pinag-aaralan ng sindikato. So kung hindi tayo maingat, talaga mabibiktima tayo. Yung mga warning signs dyan, especially dun sa mga tinatawag natin na hijack na account ng kaibigan. Ito, sample natin, no, kaibigan o na ating kamag-anak. Nagmamakaawa na tulungan sila dahil maraming rason. Na-hospital ako, na-aksidente ako, may emergency ako. Dapat pa rin, i-double check natin. Kasi marami naman tayong ibang pwedeng tawagan to confirm kung totoo o hindi. Otherwise, mabibiktima tayo. Diyan, marami tayong reported victims. Dahil ang tawag o ang message by text or by social media ay galing sa hijack na account. Kaya verify via multiple sources, hindi lang isang source dapat, no? Sir, itong overpayments, yes sir? Para kayo dyan. Opo. Sir, ito namang overpayment scams, paano po yung modus nito? Sasabihin normally, sasabihin merong gustong ibalik na pera sa inyo, di ba? Para maibalik yan, hihingi ng credentials nyo, ng information nyo. Low-end na ano yan, pang-scam.
So iwasan din natin yan, lalo-lalo na kung wala namang ebidensya na pinapakita kung totoo ang sinasabi nila. Another method of trapping you. Kasi alam mo, ang weakness natin, paano magkaroon ng pera na mabilis eh. Yes, sa hirap po ng buhay ngayon, diyan po talaga natatalo yung mga tao kasi they want an easy income, they want an easy money. So, kaya po sila parang pag may nag-offer, kahit po yung mga work, 'di ba, yung mga job opportunities, yung mga hiring na nagme-message lalo na kapag sobrang frustrated ka siguro sa paghahanap ng trabaho, tapos biglang may mag-message sa'yo, may hiring dito or you can earn from this easy, dun po mas lalong nagiging vulnerable yung tao. Oo, kasi hindi naman natin sasabihin na greed, no? Pero dito natin nakikita yung online behavior na pagpagod na at very challenged ang isang individual, kapit sa patalim nakakalimutan na nila yung safety. Lalo-lalo na kung may mga produkto o may mga activities na ginagamit pa yung endorser ng mga popular like artista o malalaking tao, sinasabi dito mabilis kumita. Yung pala, yun ay generated lang ng mga AI, kung tawagin natin, artificial intelligence, na ilalagay nila, napapabigkas nila sa isang video, ang isang popular na tao endorsing something, yung pala peke. So, nainganyo tayo kasi, successful to tao to, maniniwala ako. Hindi po lahat ng ganun. Iwasan natin pagdating sa mga challenges na ganito. Ito po ba yung tinatawag na imposter scam, sir? Yung artificial intelligence ang ginagamit? Ito yung deepfake kung tawagin. Deepfakes. What's the difference from the imposter scam? Parehas lang halos parehas lang ho yan dahil dito ho, tulad mo, ikaw, kaya kitang gawa ng video na parang ikaw talaga ang nagsasalita, di ba? So ganun doon. Whether it's a video or an audio material, kaya ka nang i-generate using artificial intelligence. Sir, yung nagkaroon tayo ng call sa public, yung government nagkaroon ng call sa public to have their SIM cards registered dahil para nga ma-prevent na itong online scams. Do you find it effective? It is effective for us kasi nung ginawa ang SIM card registration law, nagkaroon tayo ng kakayahan para lumaban. Unlike before, hindi natin alam kung sino hahabulin, di ba? Ngayon may kakayahan na tayo na hanapin sila. Dahil may batas na nag-uutos sa atin na pwede natin silang hanapin at pwede natin kolektahin ng mga information related to those numbers, whether it is fake or not. What's important, meron na tayong action na pwedeng gawin agad. Okay po. Last question na lang po, kung sakali yung mga nabiktima na ng online scam, ano po ang mga hakbang na dapat gawin? Number 1, pag ikaw ay nabiktima, unang-una mong gagawin is go offline, no? Mag-disconnect ka para hindi madali yung cellphone mo or yung computer mo. Number 2, tumawag ka. Kung bangko yan, inform your banks na nadali ka para they could do the necessary stopgap measures o ma-block nila yung account mo. Pangatlo, importante ito, inform your friends and your family na may nangyaring ganon para by word of mouth masabihan, kasi baka magamit yung identity mo na sa panluloko ng mga individual o itong sindikato. At number 4, importante ito. Nabiktima ka man o hindi, pero alam mo na may nabiktima, please report it to us. Sa CICC, number 1326, libre po ito. Ito ay importante kasi kung hindi nyo i-report, yung nabiktima sa inyo, mabibiktima pa ng 10 tao, kawawa naman sila kung wala silang kakayahan na mag-intindi o mag-detect nito. So, important sa amin is that when you experience something
na illegal na mga ganitong panggagancho, mga text messages, please, i-coordinate nyo sa amin para mapigil namin sila, mahanap namin sila, or ma-block namin sila. Sir, ulitin po natin kung saan pwedeng mag-report yung mga tao, lalo na kapag yung mga na-scam na sila. They can call us directly, number 1326. This is a free call, no? At meron din kami mga kaikibat na mga cellphone numbers. We will send to you yung link nito, no? Meron kaming poster about this calls, communications natin. Maraming salamat po, Yusek Alexander Ramos. Thank you po sa pag-grace ng invitation namin dito sa Reforma. No? Maraming salamat po sa pag-explain sa amin ng mga itong online financial crimes na tinatawag natin. We have learned so much. Okay, salamat din po. Thank you po. Ang online activities, bagamat makabago at mas madaling isakatuparan, ay hindi ginagamit sa tama ng mga mapagsamantala. Nakita nilang oportunidad, kaya bilang mga consumer, kailangan nating maging mapanuri at maging maingat. Pero paalala lang, wag naman natin lahatin ang mga online sellers at dahil meron naman dyang mga naghahanap buhay ng marangal para sa kani-kanilang pamilya. Dito po nagtatapos ang aming talakayan sa mga may init na isyong nakakaapekto sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Sa pagbabago para sa pagunlad, isulong natin ang reforma sa gobyerno. Maraming salamat po.